Hello mga kamamen, I'm back. For today's video, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-request kay YouTube na tanggalin yung copyright nung ating mga cover song. So, request lang naman kay YouTube, pero si YouTube ang siguro ang nagsasend sa mga claimant o sa owner ng music na may copyright tayo para pag-aralan kung tatanggalin nila ang copyright. So, para po sa pagpapatuloy niyan, sisimulan na po natin dun sa proper way kung paano natin siya gagawin. Okay? Okay, so magandang umaga po sa lahat. Para sa pagsisimula, isa munang katanungan ang ating ilalatag bago ko po ituro sa inyo yung proper way ng pag-request na kay YouTube para matanggal yung copyright ng ating mga cover song. So ang katanungan, bakit ba nagkakaroon ng copyright ang isang awit o cover na ginagawa natin? So simple lang din naman po ang kasagutan, kasi tayo po ay nanghihiram o nanggaya nung music o sound na pinili nating kanta, kaya meron siyang copyright. So ayon kay YouTube, hindi naman siyang nagtatanggal ng copyright, kundi ang mismong may-ari. So ang karamihan ay nag-aalala baka hindi ma-monetize yung ating channel dahil sa may copyright. Ayon po kay YouTube, ma-monetize pa rin naman po tayo, subalit ang revenue ay mapupunta doon sa ginayahan natin ng awitin o sound o music. Kaya may way para ito ay atin pong matanggal o ma-request na tanggalin yung copyright. So, eto na po, sisimulan na po natin. So, sa screen po nating cellphone, actually, cellphone lang po yung ating pinaggagawa nito dahil sa eto lang po yung gadgets na meron tayo. So, una, search po natin yung, syempre, sa Google po tayo pupunta. Then Google, click po natin si Google. Lalabas po yung search na yan. So sa madalit sabi, merong tayong dapat hanapin para makapasok din sa system o program. So pipindutin natin search, tapos yung wala pa pong nakaabang na dapat puntahan, tulad ng pupuntahan po kasi natin yung YouTube desktop site. Kung wala pa po kayo nakaabang, katulad ko may nakaabang na po siya sa inyo, ita-type nyo po yan, YouTube YouTube desktop site. Yan. Ay, mali, sorry. Desktop. Iwalay pa yun. Iwalay. Site. Yan. So, YouTube desktop site. Then, i-click lang po natin yan. Yung kanyang parang pinaka-enter. So, yan po. Makikita niyo po sa screen. Ito na po yung site niya. Yung YouTube. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi yung YouTube na yan. So nakikita yan na mismo na sa front ng screen. So yan. So i-click din po natin yan para makapasok ulit tayo sa panibagong site niya. So ang pupuntahan po niyan ay yung ating
YouTube Studio. Doon po siya pupunta. Kasi yun po yung way para makapasok din tayo. Then sa YouTube Studio, actually nalaktawan na niya. Sa loob ng YouTube Studio, nandoon po yung ating channel dashboard. So yun, kung makikita nyo na po, ayun na po yung ating channel dashboard. So dyan sa channel dashboard na yan, nandiyan po yung lahat ng way para makita natin yung gusto natin, tulad ng watch hour, tapos yung kung ilan yung bilang na, sa bagay yung bilang natin subscriber, madalas naman lang po natin makita. So dyan, watch hour, tapos yung videos, yung kung saan yung paraan na tayo ay makikita natin yung ating mga copyright, pati na rin kung paano yung way na may request yung copyright na matanggal sa ating mga cover. So yung watch hour, dito po yung CN yan, yan, nakikita nyo po yung dollar sign sa gilid. Meron na po ako nyan video vlog ng previous videos ko, nakuha na po natin. So ngayon pupunta ko tayo dito, i-zoom ko lang ng konti para medyo lumaki. Yan, pupunta po tayo, kiklik po natin yung video sign. Yan, tapos papasok yun din sa loob ng parang site din. Yan, nandiyan po lahat ng video file na ginawa natin, kung ano yung mga in-upload natin. So sunod-sunod po yan, yan, makikita ninyo. Yan, sa gilid niya, i-ano nyo lang, scroll nyo lang kung anong araw nyo siya na gawa, na publish, tapos restriction. Ito po sa restriction, ito po yan, yun nakikita nyo, yun no, yung copyright. Ang dami kong copyright. Yan, yan, mga kanta, kalamihan yan, song cover ko, yan yung Lead Me Lord, Till, at I Who Have Nothing. Yan, sample natin. Tignan nyo i-scroll ko ulit pagilid. Yan, lahat po yan ay copyright. Yan yan, copyright yan. Lead Me Lord, Till, tapos I Who Have Nothing. Yan, nakita nyo, tapat yan. Pero meron po ako isang awit o cover song, yung I Know by Tom Jones din. Lahat naman yan puro Tom Jones. Hindi po siya copyright Yan po yung pinagtataka ko. Kaya hinayaan ko na lang po na maging ganyan. At least hindi na ako magre-request. Actually lahat po niyan, yung tatlo na yan, Lead Me Lord, Till, tsaka I Know, nakapag-request na po ako niyan kay YouTube. At malamang pinag-aaralan na po ng mga owner, claimant yung song para matanggal yung aking copyright. Kasi meron na po akong na-request niya nung nakalaan na kanta ko na ito, yan ako sa inyo, yan hanggang, ayan, nakapag-request na po ako niyan. Kaya wala na po siyang copyright claim. Okay, so ayan po yung pinaka way. Copyright claim, yung TikTok ko may copyright claim yan. Okay, tapos kailangan kita gulong ng palad. Meron pa dito sa yan, itong ngayon at kailanman tayo pupunta. Okay, sa ngayon at kailanman. Yan, okay, click. Tapos see details po tayo, see details. Shortcutin ko na pa para mabilis. Then select action na po tayo. Wala na tayo ibang ano dyan, pero sige, review natin. Papakita lang naman kasi dyan kung ano yung mga detalye nung meron tayong copyright. So yung ngayon at kailanman, ang copyright owner po niya is Warner Chappell UMPG Publishing PEDL, The Royalty Network. Okay, so select action. So katulad na sinabi ko sa kanya, i-request po natin dispute. Tapos ayan po yung mga detail, yung step yan
step by step. O, doon pa lang tayo sa confirm eligibility. Okay. So, ang gagawin po natin dyan sa proseso, yung box na to, ito. I-check po natin yan. Yan lang ang gagawin natin. I-check, tapos next step, continue. Yan. Then, silipin po ulit natin. Yan. Meron kasi dyan pagpipilian ulit, panibago. Yan. Kung makikita ninyo, select the main reason you're disputing this claim. So, unang pagpipilian, original content. This video is my original content and I know all the right to it. No, hindi atin yan. Hindi yan original. Then, license. I have permission or license to use the content claimed in my video. Wala po tayong lisensya para dyan. So, para sa madaling sabi, para hindi na tayo, pipiliin po natin, i-check natin yung fair use. Ayan, i-click lang po natin. Kasi yan po yung way para dun sa pag-request. Wala nang iba. Fair use po ang inyong gagamitin. Then, after nyan, continue na agad. At susunod na is, lilipat po yan sa panibagong detalye ng mga pagpipilian. So, yan. Kung makikita ninyo, yan. Nandun na tayo sa select type. Pangatlo na, nandun na tayo sa review requirement. Hindi ko na mababasahin yung mga yan kasi pwede naman kung meron kayong tiyaga. Pero ang step na susunod po yan, i-check mo lang uli yung box. Ang nakalagay dyan, I believe my video is protected under the use under fair use, fair dealing or similar exemption to copyright. After that, na-check nyo siya, meron na naman po siyang continue sa baba. Tapos, eto na po yung pang-apat na step na pagpipilian. Yan o. Review, tapos na tayo. Dito na tayo sa provide reasonable. Okay. So, sa mga yan, meron tayong pagpipilian ulit. Kung makikita nyo. Type of fair use. So, select type. Click po natin yan. So, dahil yung ating content is simple lang. Dahil po yung ating content, ako, nagpili na agad siya. Pipili tayo. May nag-click na yun. Ang pipiliin po natin ay cover song. Diba? Yan sa baba. Marami yan po yung pagpipilian. Select type. Cover song. Yun na, lumabas siya, cover song. After ng cover song, kung gusto nyo basahin yung mga detalye niyan, i-check lang po natin yung mga boxes. Okay, lahat na to yan ang pinaka proseso Please review the statement below and check the boxes to agree. Okay, unang chinek ko is my video does not infringe anyone's copyright. Check. I understand that the claimant will be able to review my video and my dispute reasonable. Check. Tapos yung huli, I understand that the filing fraudulent dispute may result in termination of my YouTube account. So, pag meron tayong hindi nagawa, pwede tayong tanggalan ng YouTube ng account. So, required. Ano yung required na to? Meron dito. Meron na siya nakaabang. Ito, wag natin to skip. Ito, itong isa na to. Sa baba ng cover song. Why sure use of claim content is example of fair use? Ito. Meron diyang copyright fair use law. So, ang gagawin po natin dyan, pwede naman kayong kung sa personal niyo magawa ng reason o dahilan para diyan sa pag-explain yan, pero meron pong way. Pupunta po tayo sa Google ulit. Basta ano nyo lang muna siya, skip lang siya. Sa Google, meron akong nakaabang dito tungkol dun sa law
ng law ng copyright. Ito, yan. Yan o, copyright disclaimer under section 107. Ika-copy paste po natin yung sentence niyan. Yan, ika-copy paste po natin yan. Ito. Yan. Yan. Oh, nagloko na. Layo. Pagkaba ko lang. Para hindi naman yan eh. Layo. Ito lang yan. Ito lang. Sorry. Ito. Yan. Okay. So, para doon sa tamang proseso po ika-copyright po natin ito. Ay, ika-copyright, sorry. Copy paste. Yan. Copy. Then, balikan po natin yung ating iwang dashboard. Ito. Yan. Yung channel dashboard natin. Ang iwan natin. Dun sa question na why is your use of Clayman content an example of fair use? Ito yung gagawin natin yung use. Yan. So, yun na yun. Copyright. Basta yun, kung mababasa nyo siya, yan po yung law o yung batas na pwede natin gawing dahilan. Ilagay dyan sa dahilan na yan, sa question na yan. Para mapag-aralan ni claimant owner yung ating request. Okay then? Pagkatapos natin i-check lahat ng boxes, yung signature, itatype lang po natin yung pangalan natin. Yan, Melandro. Then Melandro. Yun. Down. Okay. Yun. So after that nakalagay na yung pangalan natin doon sa box, signature. Pupunta na po tayo doon sa last portion. So yan, wala naman yan yung question to consider. Kasi parang na lang yun dyan. Nakalagay lang yan. Pero ang gagawin natin, pinakahuling gagawin natin, submit na natin siya. Pag nagawa nyo ng lahat nung mga question checking ng boxes. So, ang gagawin yan ni YouTube, yan, ipoproseso nyo na yan, tapos may lalabas na message para sa atin. Yan. Kumbaga, nag-dispute na po siya. Yan. Ano ko lang konti Okay. So, ito yung message po sa atin ni YouTube. Dispute will be sent to the claimant for review. YouTube does not review content ID dispute. The claimant now has 30 days to review your dispute. We'll send you an email to let you know the outcome. So, padadalan tayo ng email ni YouTube in a period of 30 days. So, yung aking na-request nung nakaraan, umabot din ng mga 3 days, 4 days bago pinadala ni YouTube yung reply ng claimant na tinanggal na yung copyright. So, close natin yan. Tapos, ayan na po yung pinaka-proseso. So, halinaway naintindihan ninyo yung ginawa ko. So, pag may question lang uli, mag-comment lang po kayo rito para ulitin natin para sa inyo. So, pagkatapos po nyan, pwede nyo na po yan i-back, tapos back to the screen. Pero pupunta po tayo sa email kasi meron pong pinadala si YouTube na message sa email po natin yan. Okay, YouTube, yan yung pinadala niya, oras, same 7:24, 7:23 ang pinadala ka kanina. So click lang natin at basahin siya. Ayan. So, ito yung message ni YouTube. Ang sinasaad dito, hi Melandro Hadaone, the following claim on your video ngayon at kailanman song cover, etc.
Ayan, basta basahin nyo lang yung detail at ang nakalagay dun sa baba is ito, view option, reason to dispute, approval, copyright, and all it is fair use under copyright law. Yan. Tapos ang pinakahuli na sinasabi ni YouTube, authorized signature Miranda, you are receiving this email as confirmation that we have received your dispute. UMPG published Warner Chappell, the Royalty Network Publishing, and PEDL has up to 30 days to review the information you provide and take action. If the copyright owners agree with your dispute, they can release the claim at any time. If they disagree, they can choose to uphold it and the claim will remain active on your video. Learn more about dispute. So, sincerely yours, the YouTube team. Okay, so may mga nagko-content na mga kamamen o ka-vlogger, paano raw tanggalin. Hindi po natin matatanggal yan unless ang gagawin po natin, i-request po natin. May mga title na paano i-remove yung copyright sa ating cover song. Kumbaga, hindi natin basta-basta siyang ma-remove, kundi paano i-request. Yun, i-request na matanggal yung ating copyright claim. So, mga kamamen, yan po yung aking aral para dyan sa pagtanggal ng copyright sa mga cover song. Kasi, katulad ko, kaya ko maggawa ng cover song, kaya kailangan kong mag-request ng copyright kasi syempre kung yan pag na-monetize na yung aking channel, syempre gusto kong ako rin ang makinabang ng revenue ng aking ginawang cover song. So kasi naman maliit na bagay lang yan para dun sa mga claimant dahil lang mga yan ay meron ng kakayahan at hindi na nila kailangan ng mga revenue. So, yun po ang topic, pagtalakay sa topic na to. Halimbawa may mga natutunan po kayo at para dun po sa mga kamamen na hindi pa po o napadaan lang o napanood lang o nakinig lang na hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para katulad nito malalaman ninyo o ma-update kayo o para sa mga videos na ginagawa ko na nakakapulot po ng mga aral at impormasyon. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po tayo palagi. God bless! Ay, so, pahabol nga po pala. Shoutout nga po pala sa aking mga kamamen dyan, mga subscriber na patuloy na sumusuporta. Shoutout dun sa aking ka-brother na vlogger din, si Mr. Danilo Cabrillas, kasamahan ko po sa Urgent and Almark. Shoutout dun sa aking mga best friends, si Robert Arrogante, si Edgar Abieras, si Owey Arrogante, at kung sino pa man ang mga ka-vlogger dyan na kanilang mga kapamilya, kapatid, kapuso. At syempre, shoutout din po dun sa aking mga kasis na vlogger, lalo na si sis Angela from Kuwait na patuloy na gumagawa ng kanyang vlog. So, nadadaanan ko po yan at napapanood. Then, pati kay sa kasis kong si Grace Cabot from Marikina ba? So shoutout sa inyo, ingat po kayo palagi at baka may nakalimutan pa ako. Shoutout din nga pala ako sa channel ng aking anak na with her boyfriend. So ang kanilang channel po is Mel Sia. So try po ninyong i-watch kasi mas mga adventurous to dahil mga bata pa kasi yung sa akin yung mga content ko pang talagang may mga impormasyon na pwedeng pulutin ang sinuman
para sa pang-araw-araw nilang pwedeng gamitin. So yun po, maraming salamat. Shoutout sa lahat, basta shoutout po sa lahat ng mga subscriber, mga ano ko dyan, so, sikreto na lang. So yun na lang po, maraming salamat sa inyo. Patuloy po natin yan at malapit na tayong makapunta sa tugatog ng tagumpay. Okay, thank you and God bless us all.